Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Land channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 9,088 subscribers. Malapit na tayo guys sa 10,000 subscribers milestones natin. Maraming salamat sa inyo. I'm very proud that kasama ko po kayong lahat sa milestones na ito at sa journey na ito. Okay, ang pag-usapan po natin ngayon ay dyan sa Maynila. Umiinit po ang eleksyon dyan sa Maynila at sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. Ngunit may mga nagsasabi po, no, bakit kailangang ihalal o ilukluk nating muli si Yorme Isko Moreno bilang Yorme o bilang mayor ng Maynila. Hindi dahil kung ano paman, hindi dahil kung personal, at hindi dahil binabayaran po tayo, ha. Pasensya na po, ha. Hindi po tayo binabayaran, no? Tayo ay makakapag-survive without this YouTube. Pero ito, advocacy po natin to help the Filipino people na itama natin ang ating mga pag-iisip, no? Lalo dyan sa Pasig, na? At sa Maynila, sa Caloocan, at sa buong bansa. Yan po ang inaano natin, ha. Hindi po to bawat politiko lamang o kaya nakakatanggap tayo ng bayad. Pasensya na po, no? Pero sinasabi kasi ng iba, siguro milyon-milyon ang tinanggap mo kay Eusebio. Nako po, wala pong ganon. Kaya po mas maniniwala po tayo sa ating abang lingkod dahil nga po wala naman po tayong tinatanggap, di ba? Di po ba? Okay, sino po ba naman tayo para banggain ang Vico Soto? Di po ba? O sino po ba naman tayo para banggain ang Hani Lacuna, ang Trillanes, at ang mga alipores, no, ng iba't ibang mga politiko laban kay pangalawang Pangulo Sara Duterte? Wala naman po, di po ba? Kaya nga po, ay sasabihin natin, iisipin natin, ay tama ang mga sinasabi ni hashtag Walk with Land. Pero kung salungat po ang inyong mga opinion at insights, no, kumpara sa akin, okay lang po yun. Nire-respeto po natin yon. Pero yung mga sinasabi natin bayaran, nako po, hindi ko pa po nakita yung Isko Moreno, pero sinasabi natin, karapat-dapat siya bilang maging Yorme, mayor ng Maynila. Okay, ito po dahil po, ilabas ang mga resibo. Yan ilabas ang mga resibo. Saksi po tayo dyan. Pinailawan niya ang mga iba't ibang lugar dyan sa Maynila. Okay? Pinaigting niya ang seguridad. Pinalinis niya ang mga vendors. Pinalinis niya ang mga kalsada. Linagyan ng internet ang bawat lugar. Dyan sa mga pedestrian. Dyan sa mga waiting shed. Pinaayos niya ang mga overpasses. Underpasses, pinalinis niya, di ba? Siya lang po nakapagpalinis diyan sa Quiapo, diyan sa City Hall, okay, Liwasang Bonifacio, mga parke, mga coffee shop, etc., no? Siya po ay talagang yorming-yorme, no? Umiikot po siya sa mga iba't ibang lugar na hindi pinapasabi, makikita mo na lang sa live. Okay? Talagang pinapasinayanan po niya ang Maynila upang talagang maging hudyat na maging pagbabago ito, no? In fairness, isang termino lang, at in fairness naman kay Mayora Hani Lacuna, kasama naman siya noong kasagsagan ng pag-develop ng Maynila. Okay? Kaya lang, hindi niya nasundan, napabayaan niya ito, dumilim, dumugyot, at talagang kadumi-dumi ng Maynila sa ngayong panahon. Okay? Ito po talaga ang katotohanan. Umikot po kayo dyan sa Maynila at masasabi niyo pong may katotohanan ang sinasabi ni hashtag Walk with Land. At saka siyempre po, marami po tayong kaibigan dyan, mga dating kaklase, mga kamag-anak, mga kapitan, mga kagawad, no? Chinichismis po nila. Hindi po naman. Baka po masamain ng mga ating mga kaibigan, pero marami po tayong kaibigan dyan, kaya nga po tayo nag-vlog, no? Talagang for kay Yorme Isko Moreno at against kay Mayora Hani Lacuna.
Kasi ang estilo po ni Mayora Hani Lacuna ay parang nagiging estilo ni Vico Soto dyan sa Pasig City. No? Pinabubulok ang mga programa, pinababayaan, hindi pinafund, at the same time, later on, ay talaga sasabihin, ay ito ay akin. Nako po, lumang tugtugin na yan, Vico Soto, at lumang tugtugin na yan, Mayora Hani Lacuna, at mga iba't ibang mga politiko. Yan din ba? Nakakasamang loob nga po, pero yan din po ang estilo ng Bongbong Marcos sa ngayon. Okay, ilabas ang resibo. Ano po ba ang nagawa? No, siyempre yung proyektong pabahay ni Yorme Isko Moreno sa Maynila, maraming nakinabang. Yan po ang katotohanan diyan, no? Nagpatotoo ang mga residente ng Maynila sa bisa ng mga proyektong pabahay na inilungsad ni dating Yorme Mayor Isko Moreno na nagsabing ang mga resettlement areas ay nagbibigay ng seguridad sa mga pamilya. Biruin mo yon, hindi ka na nagbabayad ng renta o kaya nagbabayad naman ng renta pero sa mga maliit na halaga lamang. No? May ganun po kasi. No? Sa isang pahayag, sinabi ng isang residente, isang benepisyaro ng pabahay na inakala niyang magiging biktima siya ng karaniwang problema sa resettlement kung saan inilipat ang mga informal settlers at mga nawalan ng tirahan sa mga lugar na malayo sa kanilang mga trabaho at paaralan. Pero makikita mo dito, no, malapit sa paaralan, kompleto na, yung condominium, no, inakala ko na malayo kami, ililipat, nagkagaan ng loob na malapit lang kami sa aming mga trabaho. Salamat sa Diyos. Samantala, sinabi naman ni Rodrigo Esteban, isa pang residente ng Maynila, na nagbigay ng mga proyekto sa pabahay ng kanilang kasiguruhan. No, si Moreno, si Yorme Isko Moreno, guys, ang nasa likod ng iba't ibang mga proyektong pabahay sa Maynila bilang tugon sa tumataas na bilang ng mga walang tirahan sa lungsod na tinatayang nasa 200,000 na pamilya noon. Noong Pebrero 2022, no, pinangunahan ni Moreno ang inaugurasyon ng, biruin mo yun 15 palapag na Condominium 1, isa sa mga proyektong infrastruktura ng pamahalaang lungsod na magbigay ng dekalidad ngunit abot kayang pabahay para sa mga residente ng Maynila. Tingnan mo yun, meron pang Baseco Community, Condominium, sana na sa maliit nating kaparaanan na itaas natin ang antas ng pamumuhay nila na yung natitikman ng mayayaman ay pwedeng matikman ng mahirap. No? Maraming salamat, Yorme Isko Moreno. Ngayong araw na ito, ginawa ng Panginoon na sa maliit nating paraan, yung equality ay unti-unting nararamdaman ng ating mga kababayan. Sabi ni Isko Moreno sa isang panayam noong 2022. Yan, tingnan mo, nandiyan pa nga si Mayora Hani Lacuna. Noong panahon na yon ay isang vice mayor. Isa pang vertical mass housing project sa Binondo na tinatawag namang Binondominium ay pinasinayaan noong April 2022. Unti-unti na lang, hindi na sila magiging squatter. Masaya ako para sa kanila, may awa ang Diyos, unti-unti, sabi ni Moreno noong inspeksyon. Sa pagtatapos ng termino ni Moreno, libo-libong pamilya ang nailipat sa mga ligtas na proyekto ng pabahay ng lungsod na nagbibigay sa kanila ng bagong pagkakataon sa buhay. Itinuturing ang Maynila bilang isang mga pinakamasikip na lungsod sa mundo at maraming eksperto ang naniniwala na ang problema ng lungsod ay overcapacity na maaari magdulot ng iba pang problema tulad ng matinding trapiko, pagtatapon ng basura at polusyon. Marami sa mga informal settlers, bago pa man ang mga proyekto ni Moreno, ay nahaharap sa patuloy na banta ng pagpapaalis, pagkalantad sa mga panganib sa kalusugan at kakulangan sa mga pangunahing amenities tulad ng access na malinis na tubig ng kuryente. No? Sa loob ng 3 taon ng kanyang termino, mula noong 2019 hanggang 2022, 6 na pangunahing proyekto sa pababahay ang natapos o nasimulan. Baseco Community, isang 229-unit townhouse complex sa Baseco Compound na natapos noong Hulyo 2021. Maraming salamat. Tignan mo, parang 2 years lang, di ba? Condominium 1 at Condominium 2, mga vertical housing projects para sa 336 na pamilya. Binondominium, isang
168 unit area para sa mga informal settlers sa Binondo, San Lazaro Residences inilunsad para makinabang ang 382 pamilya. Nako po, talagang marami pong nakinabang sa mga proyekto ni Yorme Isko Moreno. O saan ka pa ba? Dun sa subok o sa nagsusubok-subukan? Okay, sige po, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo.